Inamin ng Philippine Port Authority ng pwerong humigit kumulang 500,000 metric tons ng imported na bigas ang itinago sa mga warehouse ng bansa. Dahilan para tumaas ang presyo ng bigas sa merkado. Ang mga bigas nito ay inaasang ipapamahagi sa publiko, ngunit napag-alamang hindi agad inilabas upang makontrol ang supply. Isinuwalat ito ng ilang opisyal matapos ang sunod-sunod na reklamong natanggap ukol sa kasalukuyan ng bigas sa palengke. Sa isang bahayag, inakusahan si Pangulong Kuting Jr. na sangkot umano sa illegal na hoarding ng bigas, isang taktika na di mo rin naglalayong manipulahin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa mga kritiko, posibleng may kaugnayan ito sa kanyang posisyon bilang kasalukuyang kalihim ng agrikultura, kung saan siya mismo ang may responsibilidad na tiyaking sapat ang supply ng pagkain. Maring naman itinanggi ng Malacanang ang mga paratang na ito na tinawag na walang basihan at bahagi ng political smear campaign. Kaugnay nito, inatasan ng mga Senado ang agarang imbestigasyon upang malaman kung sino talagang nasa likod ng iligal na pagpapatakbo ng bigas at pagtatago nito at upang maibsan ang krisis sa supply. Patuloy naman ang pagmomonitor ng iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong kalakaran at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamamayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga BBM supporters biglang kinabahan eh. Alam po nila na ito po si Leni Robredo ang kanilang pang ano eh. Alam nila na one-on-one between sa mga BBM forces versus Duterte forces, hindi mananalo yung BBM. Kaya inaalay nila tong mga dilawan, yung mga rebelde. Alay nila, di ba? Ayun yung sinasabi natin eh. Tapos bigla nilang makikita na mas matindi pa reaction nila kaysa sa yung pamamahiya ni BP Sara sa ano eh. Pamamahiya ni BP Sara sa mga taga-Congress. Mas matindi pa yung reaction nila ng pagkikita ni ano eh. Mantalang tayo, wala lang sa atin, no? Sila, takot na takot yung mga BBM. Magbasa po tayo. Pag-usapan din po natin, mamaya po, sinagot na po agad to ng kampo ng Office of the Vice President. No? Yan ang maganda sa mga Duterte. Hindi po tayo maghihintay ng kasagutan. Pag binanatan nyo ngayon yung Duterte, may sagot na agad. Agad. Okay. Ito po, isa pa po, no? Napanood ko yung interview ni Marcoleta kay RDR. Maganda po itong ano, kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo pagkatapos nyo rito. Pero maganda nga sana kung napanood nyo na para masakto na itong paliwanag ko. Unahin na natin yung paliwanag na mas mauunawaan nyo kung ano yung mga sinasabi ni Marcoleta ron. Iba talaga yung utak ng mama, no? Believe din talaga ako eh. Talagang kung tutusin pagkatapos ni Tatay Digong, dito na ako believe. Yung pala, natuklasan ko, no? Trial lawyer din pala to, si Marcoleta. Kaya alam niya po yung pasikot-sikot din ng batas. In-expose ko ni Marcoleta yung mga kamalian na ginagawa ngayon ng Senado at mga congressman na parang nagiging, nakita natin yung kay Inday Bidak. Ayan. Parang nagiging anong tawag doon? Nagiging entertainment na lang. Pero maganda yung paliwanag ni Marcoleta mamaya po. Yan po mga pag-uusapan natin. Okay. Alam niyo po, pinagmamalaki po ng mga BBM supporter yan nakaalyado. Di ba? Mas si Leni, mas proud na proud pa sila eh. Pati sa Kongreso, Leni ng Leni. No? Si Leni, walang budget. Si Leni, walang confidential yan. Si Leni, mabaho. Si Leni Uts. Okay. Ito po yung balita. Just in, former Vice President Leni Robredo, through her spokesperson Barry Gutierrez, confirms the meeting between her and Vice President Sara Duterte. While she was in Naga City for the Peña Francia
festival, VP Sara Duterte took the opportunity to visit me at my home. The conversation we had was personal and not political. Robredo said in a statement. Ang linaw personal and not political. Okay, pero ito po ang mga reaksyon ng mga insecure na mga kapanalig ni Bongbong Marcos. Saywar versus the Marcoses, Lenny won't be fooled into joining their war. BP Lenny, don't go near the... Ay, ito pala mga sari-sari pong Maka-Lenny tsaka mga Maka-Marcos. Yung mga Maka-Lenny, ayaw nila no? Sabi nila, huwag kang papagamit dyan sa bratanela na yan. BP, don't go near the brat, no BP Lenny. Takot sila kasi alam nila, mahina sila. Tayo po, kahit sino kausap ni BP Sara, alam natin na hindi kayang impluwensyahan. Si Lenny, takot na takot yung mga Maka-Lenny. Huwag kang lalapit dyan, baka ma-impluwensyahan. Bakit? Takot ba kayo na alam nyo na may kahinaan sa utak yung leader nyo? Getting into good terms with FB, former Vice President Lenny Robredo won't help her. Whatever she does, she's still going to get impeached. Wala namang problema sa impeachment Gusto nga namin mag-impeachment na Tinatansya po ng leader nyo, baka hindi nyo alam, tinatansya ng leader nyo kung yung impeachment ba ay lalo silang mapapasama o etc. Okay. Desperado na. Ito yung paulit-ulit ko nakikita Desperado na. Went without announcing in advance. Brat move. Desperado na raw si BP Sara. Quick, Madam BP, please teach me how to become a great, transparent, efficient Vice President with no corruption issues and with ability to live life with humility. Desperate move. Let's wait and see. Nagbabasa lang tayo ng mga komento sa pagkikita. Our Mama Lenny knows what to do. Di yan siya magsasabi ng sheminute. Ganito ginawa ko sa 125. Why not treat your own taste buds with Potato Corner Harvest Cook? Pati pala commercial na pala yung binabasa ko. Baka magtatapat na kung paano nandaya. To show face, to show to the Marcos that Dutertes and Robredo are in good terms, it's publicity stunt para akalain ng tao na magkaalyado na sila. Makulay ang mundo ni Lenny, hanap kaibigan, OMG. Sa bahay pa niya pinapasok. Patay na, inabot na yung SD cards. Nako, yung mga DDS shit trolls na windang, nag-iisip ng mga maimpapo sa SOCMED. Wala po kaming pakailan. Alam po namin, laro po yan ni BP. Mas natataranta kayo, no? Mas pabor po yan sa mga Duterte. Sige, tarantahin nyo buhay nyo. Okay. Alam po ninyo, yung desperado yung gustong palabasin nila, kaya nakipagkita desperate na no? Si Lenny nga nagsabi na walang politika, personal lang. Pero sinagot na rin po yan. Sa dami po na nagsasabi na humihingi na ng tulong. Ito pa sinabi ng isa, na medyo sikat na When I find myself in times of trouble, Mama Lenny come to me. Kumanta pa. Desperado na. Sara Duterte reportedly meets with Lenny Robredo. Kakamping. Osak lolo daw. Ha ha ha. Thank you very much muna kay Andrea Gueco. Parehong takot Takot yung mga Leninista. Alam nyo, magtapatan na po tayo, no? Yung grupo ni Lenny, wala na po kayong bilang. Kung ang akala nyo may bilang pa po kayo, wala na kayong bilang. No? Pasensya na. Yan ang katotohanan. Sa mga BBM naman, supporters, alam nyo, kitang-kita po yung pagka-insecurity nyo. Yung inseguridad nyo. Gustong-gusto nyo ipakita na kakampi nyo yung mga dilawan, di ba? Gusto rin naman ng mga dilawan na magkakampi kayo. Magsama-sama po kayo. Wala pong problema sa mga Duterte yan. Hindi po kayo, pare-pareho po kayong walang bilang. Alam nyo, eto lang naaawa po ako. Ngayon lang po ako nakakita ng mga politiko na pag nagpunta, ang tataas si Martin at saka si BBM, yung pati yung uutusan mo yung crowd na pumalakpak, nariyan lang sa likod mo yung gusto mong palakpakan. Okay lang sana kung yung ang pakiusap mo before, di ba? Yung wala pa yung si BBM at saka si Romualdez. Makikiusap ko, sana naman po pag dumating ang ating presidente, practice po natin. Palakpakan po tayo. No?
Kaya yung mga Duterte, nakita nyo naman kung paano dumugin. Yun po yung tapat na paglilingkod. Sinusuklian po ng tao ng masigabong palakpakan ng talagang todo-todong yung pagmamahal na binigay ng Duterte, sinusuklian nila ng pagmamahal din. Okay. Para po matuldukan na kung ano po yung ginawa ni BP Sara, bakit po nakipagkita? Ito po, may statement na agad. Maikli lang naman to. Statement on the Vice President's Bicol trip. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Piña Francia Fiesta. Sikat po itong Piña Francia, di ba? She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Piña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo. During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. Sinagot na po ng OBP, kagad. Hindi po siya desperado. Siya po ay talagang imbitado. Inimbitahan po siya ng kaibigan niyang Bicolano at excited po siya. First time niyang masasaksihan yung Piña Francia Fiesta. Dahil po, ang nag-arrange po nito, hindi po si BP Sara. Yung kaibigan niya na nag-imbita sa kanya doon, siya po yung prominent Bicolano malamang yun. Hindi na pahindian ni Leni Robredo. Di ba? Ganun po talaga. Pag bumibisita kayo sa lugar, meron pong mga prominent na tao doon, pinupuntahan nyo lahat. Bisita po si Sara Duterte doon. Natural po, isa po sa pinaka-prominent na tao doon sa Naga ay ang dating presidente, Vice President Leni Robredo. Kaya normal lang po yung pagkikita nila. Hindi po ibig sabihin, no? Hindi po ibig sabihin na nanghihingi ng tulong si Sara Duterte. Yan po ang pakikipagkapwa-tao. Ganun po talaga. Ganun po yun, parang pumunta ka sa isang bahay, di ba? Magmamano ka sa pinakamatanda doon. Parang lahat ng mga tao ron sa Bicol, nakakilala na nag-imbita sa kanya, pinupuntahan din nila. At saka tandaan po ninyo, malapit na yung 2020. Leader po yan si BP Sara. Siyempre, kakampanya niya rin po yung ano. No? Wala pong ibang ibig sabihin. No? Wala pong ibang ibig sabihin yan. Hindi po kinakailangan, kumbaga, hindi po kailangan na, yung, kung magtatapatan po tayo, wala po kayong si Leni Robredo, walang maiko-contribute personally. Pero yung mga taga Bicol, makakapag-contribute ng boto yung mga taga Bicol, di ba? Ganun talaga mga politiko. Sabi nga sa inyo, matagal na sa politika yan sila BP Sara. Kaya alam na alam po nila kung paano makipag-alyansa. Pero never kay Leni. Mga Bicolano. Meron po siyang makikipag-alyansa po siya sa mga leaders dyan sa Bicol. Ganun talaga mga leader. Okay? Okay. Sige. May nalalaman ka pang pupusit-pusit. Wala kaming panahon para kalingain kayo. Okay. Ito pa po, sabi naman sa inyo, pag naging presidente si BP Sara, lahat po ng congressman na yan, babaliktad na naman sa kanya. Ibig nyo sabihin, hindi niya tatanggapin yan? Tatanggapin niya po yan. Ganun talaga. Okay, punta na po tayo rito. Marami kanina nagsasabi, mayroon naman nagtatanong kanina, habang nanonood ako nung PDP laban. Hindi naman ako nagtagal, yung pasilip-silip lang. May mga question dun sa mga comment. Bakit wala dyan si Attorney Vic Rodriguez? Bakit wala dyan si Trixie, Attorney Trixie? Mga tanong na gano'n, no? Bakit wala si Chavit Singson? PDP laban lang po yun, no? Partido po yun, ay PDP lang po, hindi pala PDP laban, PDP na lang po.
PDP lang po yun. No? Pag tumakbo si Vic Rodriguez, magiging guest candidate po sila kasi hindi naman sila PDP. Yung PDP po, partido yun. Si Chavit Singson, may partido din yan. Pag tumakbo sila under ng ni Duterte, magiging ang tawag po sa kanila guest candidate. Magiging guest candidate po sila. Hindi, ang ibig ko sabihin, wala doon yung, di ba yung mga malalaking mukha doon? Yun yung tinatanong nila bakit wala doon? Parang yun yung mga kandidato no? Parang pinapakita na baka yun yung ano na. Ang point po doon, ang akala nila hindi pwedeng maging kandidato. Pwede po silang okay po, ay itatama na po natin. Hindi po yan yung ibig ko sabihin. Yung ibig ko po sabihin, bakit wala po si Vic Rodriguez. Naroon pala, hindi ko naman nakita. Yung sa likod po, di ba may mga malalaking mukha doon. Sila Baste, si Tatay Digong, si ano. Ang tinatanong nila, bakit wala doon? No, bakit wala doon yung sa likod? Sila Vic Rodriguez, si Rama naroon din, di ba? Ayan po kasi, ang sinasagot ko po, PDP party po yun. Alam ko si Vic Rodriguez, iba partido niyan. Pag tumakbo po sila at inadapt sila, guest candidate po sila ni Tatay Digong. Malinaw po yun. Hindi necessarily naaanib sila sa PDP. Pwede silang partido pa rin nila pero tatakbo sila under ni kay Tatay Digong. Halimbawa si Marcoleta, tatakbo, di ba? Wala rin siya ron kasi hindi naman siya PDP. Ano ba si Marcoleta? Ano yung ano ni Marcoleta? Yung party niya? May sarili siyang party. Pwede siyang patakbuhin. Pag pinasok siya ron, guest candidate or ina-adapt siya. Pwede silang i-adapt. Pwede rin hindi. Pero susuporta ni Tatay Digong. Ganun po yun sa GIP. Hindi po siya PDP kaya wala siya ron. Pero pwede siyang i-adapt na candidate. Okay na po? Malinaw? Ayun. So yun yung ibig natin sabihin. Kaya wag po kayong mapanghinaan kung hindi nyo po nakita yung mukha na doon sa malalaki. Hindi nyo makita yung mukha doon ng mga gusto nyo tumakbo. Tapos yung mga ayaw nyo na. Kasi marami na po sinuportahan si Pangulong Duterte na hindi naman niya kapartido. Hindi lang po PDP ang sinusuportahan niya. Malinaw po yan. Okay, punta na po tayo rito. Kay Marcoleta. Alam nyo, ang ganda ng paliwanag ni Marcoleta. Hindi lang, iba talaga yung ano no? Iba talaga sa mga paliwanag pa lang, alam mo na kagad na may gagawin. Pag nanalong senador Kasi pinapaliwanag niya, una lang naging usapan, bakit hindi pumapasok yung foreign investor sa Pilipinas? Napakasimple lang ng paliwanag, di ba? Actually, sinasabi na natin yan, kaya lang, mas magaling talaga magpaliwanag yung... Diyan ako aminado, no? Mas magaling talaga magpaliwanag sila Marcoleta kaysa kay Badong. Nakukuha nyo? Madali siguro kung intindihin, pero nakabatay kasi sa batas Siyempre tayo, madali ko lang mapapaunawa sa inyo. Yun siguro yung papel ko sa buhay. Yung mahihirap na konsepto ng politika, kaya nating pababain para mas maunawaan na mas nakakarami. Okay. Pero ang gusto ko kay Marcoleta, yung nilalaman ng batas na uunawaan natin. Ay wala na, matagal na pong binasura si Tol. Matagal na po na maalam, matagal na po. Si Tolentino po, doon na po sa partido ni Marcos tatakbo. Okay, balikan natin. Unang bahagi nung interview nyo kay RDR. Lagi ko nakikita RDR na yan sa pampayaman yan, di ba? Unang mga punto niya. Bakit hindi pumapasok yung foreign investors? Bakit hindi mayaman ng Pilipinas, walang foreign investors gano? Mahal ang kuryente, traffic, di ba? Ano pa ba yung mga sinabi? Punuan nyo na lang Mahal ang kuryente, traffic, mahal ang bakit mahirap ang Pilipino yata yung tanong nila. Mahal ang kuryente, traffic, mahal ang bilihin, bakit mahal ang bilihin, sa hoarders, etc. etc. So ang daming problema ng Pilipinas. Tax ba?
Parang hindi ko narinig yung tax doon. Marami siyang sinabi, pero yun eh. Yung maling paggamit ng mga lupain, mahalang internet, mahalang internet pero mabagal. Okay. Worst airport, yan tama yan. So, understandable yun. Di ba? Ngayon, ang question dun, ano yung ginagawa ng Estado? Ano yung ginagawa ng Kongreso para makatulong? Corruption. Bakit mahirap ang Pilipinas? Yun yung buong ka. Boring ako. Bakit ka nagtatiyaga dito? Huwag kang magtiyaga. Okay. Ito po, ano yun natin, no? Yung isa-isay na, okay na yan. Understandable yan. Simple lang yung sinabi niya, no? Mahalang internet pero napakabagal. Ito po, katunayan. Ang bagal ng internet natin. Okay. Kaya mahirap ang Pilipino. Hoarders, mapagsamantala, marami. Pero paano nakakatulong yung Kongreso? Hindi nakakatulong yung Kongreso. Meaning po ng Kongreso, Senado at saka House of Representatives. No? Dalawa po kasi yung Congress eh. Senate and House of Representatives. Bakit po? Kasi masyadong abala yung Senado at saka yung HOR sa hindi nila trabaho, lalo na po yung Senado. Hindi naman nila trabaho yung maging korte. Nakita nyo, matagal na natin sinasabi yan eh. Kaya lang, yung pag si Marcoleta nagsalita, may mga batas siyang pinagbabatayan. Tayo, alam natin yun in principle. No? Kaya hindi lang natin masite yung batas. Ngayon, ang dapat palang trabaho nilang mga senador, kayo yung oversight committee na lagi natin naririnig, yun po yung ibig sabihin ng oversight committee. No? Paano yung mga batas, paano nyo marireview itong ginagawa ng gobyerno? Makakatulong yung mga batas ninyo para mapaunlad ng Pilipinas. Yun po pala ang pangunahin dapat pinagkakaabalahan ng mga senador at mga congressman. Halimbawa, internet, paano mapapababa sa pamamagitan ng pagbabatas yung internet? Ibig sabihin, itong lahat ng ginagawa nila, na-entertain lang tayo. Entertainment lang. Binigyan niya ng halimbawa si Alice Go. Hindi niyo na trabaho yan si Alice Go. Kung may kasalanan daw si Alice Go, okay, makulong. Pero hindi trabaho ng Senado yan. Dapat yung investigation in aid of legislation, bakit mo iimbestigahan si Alice Go? Ano yung gagawin mong batas? Kaya mo iniimbestigahan si Alice Go. Hindi mo iimbestigahan si Alice Go para maghanap ka ng mga ebidensya laban kay Alice Go. Ang nangyayari po ngayon, parang nagiging korte yung Senado, pati yung House of Representatives. Gusto nilang magdeklara yata na guilty si Alice Go. Hindi po nila trabaho yun. Ang trabaho nila, come up ng mga, dalawa po ang pangunahing trabaho nila. Mag-come up kayo ng batas dyan sa iniimbestigahan nyo. Ikalawa, pag may nakikita kayong problema, bakit may problema? Binadgetan nyo yung
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!